kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao at Radyo Pilipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Narito na ang inyong katuwang sa paglago ng inyong negosyo na pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Asenso Agrinegosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agrinegosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Sa Asenso Agrinegosyo. Sa Radyo Pilipino. Edwin Eusebio. Sa Asenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Magandang umaga! Para sa ating pang-umagang palatuntunan, bahagi ho ng ating panimulang paglilingkurang bayan everyday sa ating working week. Ako po si Edwin Eusebio as usual at tuwang natin at kaagapay sa pagsasahim papawid ang ating po namang engineer na si Claycy David Galapon. And later on, ang ating po namang mga tagapag-ulat o ating mga reporter sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama din nating gising na at naglilingkod ngayon yung ating mga broadcast engineers and technician sa mga Radyo Pilipino stations nationwide. And of course, tayo napapakinggan worldwide via podcast sa pamamagitan ho ng ating po namang website, mga kaibigan, at maaari din ho kayong tumutok at sumubaybay habang kayo nandyan sa inyong mga higaan, nakakulambu pa kayo, nakakalakmo pa kayo ng kumot. Kadalasang ganyan kayo ha. O, habang nanonood ka at nakatalakbong ng kumot, isearch nyo lamang sa inyong Facebook page ang Radyo Pilipino. At mag-subscribe at i-turn nyo ang notification bell sa inyong YouTube. At nang sa gayon ay magno-notify sa inyong Radyo Pilipino. At ang ating mga yahatid na balita ay patuloy na sinisipi, tinitipon, kinakalap ng ating po namang mga masisipag na news producers. Kaya sina Camille Incoy, sina Ango at si Jane Manolastas. At ang kanilang mga, sabi nga natin, artikulo, kasama na yung ating mga contributing writers, ay bababasa niyo dyan sa ating website www.radiopilipino.com. So, habang kayo'y nagbabawa na, 0961-437-7861, yan ang aking text line, mga kaibigan, personal text line natin yan. Pwede ninyong padalhan ng mensahe. Habang kayo'y kasama nating naghahanda na sa inyong mga gagawin ngayong pasado alas 5 na ng umaga, it's 5:04. At syempre pa kasabay ng ating sa same point ngayon, ang ating pagbubukas din ng ating website para ang ating mga balita ay maiparinig namin sa inyo. Ano? Gising na ba kayo? Gitlalo pa yung ating mga nandyan sa mga probinsya. Abay, baka kayo may mga mahalagang gagawin na asikasuhin. Better yet, magbangon na ho tayo ng maaga at nang masimulan natin ang ating mga, sabi nga, itinakdang gagawin for today. Mamaya ho,
Sa kalagitnaan ng ating palatuntunan ay makakaugnayan natin ang isang taga Davao del Norte. Pagkalayo, pag-uusapan natin yung permaculture. At ano nga ba itong permaculture? Yan ay malalaman natin later on doon sa ating makakausap at magbibigay ng impormasyon sa atin. Samantala, sa ilang pa mga pangunahing mga paksa ng mga balita ngayong umaga, siyempre ang mga ulat mula po naman sa ating mga Radyo Filipino stations nationwide, yan po pinapasa sa atin at gaya nga nang nabanggit ko kanina, sinisipi at iniipon ng ating mga kasama sa news center at ating ihatid. Kaya mag-antabay sa mga balita habang kayo'y nagpaparamdam ng gising. I hope gising na kayong lahat mga kaibigan. Yun, gising nga sila, nakikinig laang. So, sa ating panimulang balita, mga kaibigan, inaresto ng mga otoridad ang isang barangay kagawad. Samantalang nakatakas naman ang negosyanteng may-ari ng junk shop at kanyang tauhan makaraang madiskubre na nag-ooperate ang mga ito ng paihi. Ano ba yung paihi? Ito ho ay dyan sa barangay Gisgis, Talon, sa Sariaya, Quezon. Sa bayan ni Katonyo, ni Katoni Sandoval. Kinasuhan dahil sa pagbebenta ng walang kaukulang mga permits sina Jerry Mendoza, 63 anyos, kagawad ng barangay Gisgis, Talon, habang wanted ngayon ang may-ari ng lugar na si Igmedio Mariano at caretaker na si Virgilio Valderrama. Ayon kay Sariaya Mayor Marcelo Gayeta, nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa paihi operations ng mga suspect kung kaya't humingi siya ng tulong sa pulisya upang magsagawa ng operasyon. At sa raid, pinangunahan ng Gayeta at mga pulis, dakong alas 11:40 ng umaga, nadiskubre ang 30 square tank na pinaliniwalang ginagamit bilang fuel container para sa kanilang paihi fuel theft operation. Ayon sa mga otoridad, ang kapasidad ng bawat square tank ay tinatayang nasa higit kumulang 30,000 litro ng likidong gasolina, methanol at crudo. Bakit babawal ito, mga kaibigan? Yan ho yung bang tinatawag nating paglabag din sa supply and demand. Kukuha sila ng malaking bulto o kung saan man sila umaangkat ng kanilang produkto, tapos ibebenta ho nila dun sa murang halaga para makakompete dun sa ating mga nasa industriya ng petrolyo. Minsan yan yung tinatawag nating unfair practices, sa unfair business practices ng ating mga kababayan. Gustong naghahangad ng kagitna, ayaw mabawasan yung kanilang sabi ngay pera sa dapat na butaw o buwis na ibinibigay sa gobyerno. Anyway, alas 5:08 ng umaga ang ating oras. Sa ilang pang mga paksa na mga pangunahing balita. Magandang umaga, bagamat hindi maganda ang bungad ng umaga diyan sa ating po namang mga kababayan sa Cebu. Sapagkat sa Cebu, nadadalas yata ang sunog. At hindi lang basta sunog, kundi malalaking insidente ng sunog. At isang namatay sa sunog na naganap sa barangay Banilad, diyan po sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Fire Office, namatay ang sa 43 anyos na lalaki sa naturang sunog sa sitio Tayong. Nagsimula ang sunog sa tahanan ng naturang biktima at umabot sa 35 mga kabahayan ang natupok at 75 residente ang nawala naman ng kanilang tahanan. Inaalam ng mga otoridad ang posibleng pinagmulan ng nasabing insidente. Alas 5:09, kaibigan ng ating oras. Nasilip ko kasi yung pagbati ng morning ni Kuya Mon Samson ng Manila Bulletin. And of course, later on, ang ating pong mga kababayan ay magpaparamdam pa rin sa atin. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga at syempre sa panimula ng ating mga pagtanggap ng mga balita mula po naman sa ating mga Radyo Filipino reporters. Ating mga magsasaka dyan sa Sariaya, Quezon, magandang umaga po sa inyo at sana'y mapakinabangan nyo yung variety na yan ng palay na pinagkaloob po sa inyo. Anyway, sa ilang pang mga paksa ng mga pangunahing balita, good morning din sa mga miyembro ng Task Force Kasanag na laging nakikinig sa atin. Kahapon yata ay nandyan sa Rizal Province yung kanilang founder na si JCC, ang ating kaibigan, na para doon sa isang okasyon na kanyang dinaluhan dyan mga kaibigan sa mga miyembro ng Task Force Kasanag at ating mga kaibigan na patuloy ang kanilang volunteerism idea para po naman sa kanilang mga locality at nagiging force multiplier
ng ating mga otoridad sa kanilang mga ginagawa. Habang kayo nagbabangon, syempre pa yung mga balitang pangkabuhayan later on. At mga balita pang yatid ng ating mga kasama. Edwin Eusebio sa Ascenso Agri-Negosyo. Siyempre pa sa mga karagdagang balita, aming ipagkakalob sa inyo yan ni Claycy David Galapon. Makalipas lang ating patalastats. But for the meantime, nandiyan na si Uncle Rudy de la Cuesta. Nakikinig din sa atin every morning. At nakasubaybay sa ating program as we moving on. Ano? At bago tayo magbigay ng ilang patalastas pa, siyempre may mga mahabol pang balita na ating pinagkakalob para po naman sa inyo. Kinakailangan yung mga magaganda at positibong balita yung aking hinahanap mga kaibigan na natin. Siyempre, kailangan yung positive news ang ating mahanap at nakakatuwa naman dahil kahit pa paano bibihira yung mga sabi nga natin talamak at karumal-dumal na krimeng nangyayari unlike other before na kung saan laganap yung droga. Mabuti na lang at kung mayroong iniwang legacy ang Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan yung pagsugpo niya sa droga kaya wala nang gaano yatang nag-a-addict ngayon. Ano? Maging paglalakad mo sa kalsada ganitong oras o hating gabi mukhang sabi nga natin maayos ang ating panatag, ang ating pakiramdam. Babalik kami ni Claycy makalipas lang ang patalastas. Edwin Eusebio sa Ascenso Agri-Negosyo. Edwin Eusebio sa Ascenso Agri-Negosyo. Radyo Pilipino. Pulsong Pinoy. Ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy. Kasama ang kabahagi mo. Ben Paipon. Pulsong Pinoy. Lunes hanggang Biyernes. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino. Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Ascenso Agri-Negosyo. Simulan natin ang pagtanggap sa ating mga report early in the morning. Lubos na naging pasasalamat ng mga farm owners mula sa iba't ibang sakahan sa natanggap na pagsasanay tungkol sa pamamahala at pagtatag ng nursery na pinangunahan ng Office of the Provincial Agriculturist Agricultural Support Services Division sa lungsod ng Lucena. Nilalayo nito na maturuan ng mga magsasaka sa pagpaparami ng halaman sa sexual at asexual na pamamaraan, kaya din naman sa tamang pamamahala ng lupang sakahan. Ayon sa mga dumalo, marami silang dagdag na kaalaman na nakuha at pwedeng may apply sa kanilang sakahan. Nakatulong din daw ito na masagot ang kadalasan ng mga tanong kung papaano makapagpapaganda ng kanilang halamanan at kung papaano mapapabilis na mapamunga ang kanilang mga fruit-bearing trees. Mula dito sa DZLT Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mapanig ng Mundo Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa pagsisimula ng taon, idinaos ng Department of Public Works and Highway Region 3 ang una nitong 2024 Regional Staff Meeting na dinaluhan ng mga pangunahing opisyal sa regional offices at 16 na district engineer at assistant district engineers kasama ang kanilang mga division chief. Pinangunahan ni na District Engineer Arnold Ocampo at Assistant District Engineer Agustin Dagsaan ng Pampanga 3rd District Engineering Office. Ang pagpupulong ay isinagawa sa Pampanga 1st District Engineering Office Gymnasium sa Sindalan City of San Fernando na nilahukan ng mga hepe mula sa iba't ibang seksyon sa loob ng host office. Sa pagpupulong, naghatid si DPWH Region 3 Director Rosaler Dong Tolentino ng mga pangunahing tagubilin sa patakaran partikular na nakatuon sa pagpapatupad ng mga proyekto ng calendar year 2024 at pagbibigay prioridad sa pagpapabuti ng mga pambansang network ng kalsada sa rehiyon.
Ang pagpupulong ay nagtapos sa pagbibigay ng mga sertipiko ng pagkilala sa mga top performing district engineering offices na kinikilala ang kanilang kahangahangang pagganap sa pananalapi at pagsunod sa Project Construction and Monitoring Application Report, isang mahalagang tool para sa pagsusubaybay sa mga nagawa ng proyekto para sa fiscal year 2023. Ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Magandang umaga kabahaging Edwin, ang local government unit ng Bayan ng San Nicolas at ng Department of Labor and Employment ay nagsagawa ng 40 araw na pagsasanay para sa mga kababaihan mula sa kalipunan ng Liping Pilipina kaugnay sa paggawa ng tote bag. Ang proyekto ay pinunduhan ng halagang 1.7 milyon piso. Layunin ng programa ay upang mabigyang halaga at mapalakas pa ang mga kababaihan sa San Nicolas na makapaghanap buhay para sa kani-kanilang mga pamilya. Ayon naman sa lokal na pamalaan ng San Nicolanians, kaisa sila sa pagsusulong ng kahalagahan ng papel ng mga kababaihan tungo sa pagunlad ng bayan. Yan ang ating update mula dito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Asenso Agri-Negosyo. Dahil sa mapanig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Magandang umaga, nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang mga opisyal ng gobyerno ng bayan ng Buenavista, Agusan del Norte kahapon ng umaga para sa pagsasayos ng JP Satori Gymnasium. Sa pamagitan ng seremonyang ito sa pamumuno ni Mayor Joselito Troble, magsisimula ang revolusyon kung saan naabot sa 75 million pesos. Ayon pa, ang pondong 50 million pesos ay nilaan mula kay Senator Aguilino Pimentel III habang ang 25 million pesos din naman ay inilaan mula kay Senator Win Gatchalian. Inaasahang matatapos ang rehabilitasyon sa loob ng 9 na buwan kung saan lagyan ito ng air-conditioned sets, wooden basketball court, electronic scoreboard, 5 comfort rooms, malaking backstage, emergency exit at iba pa. Mula dito sa Surigao del Norte, J.D. Mahero ng DXSP1 FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Thank you! Gising na rin si Aling Josie, si Ate Josie Ebio ng Pasig Green Park at lahat ng ating mga, sabi nga natin daily and avid listeners, yung talagang nasusundan tayo sa ating po namang mga pang-araw-araw na broadcast, kasama po yung ating mga kaibigan na nagbibigay pa rin ng mga pangunahing impormasyon sa atin. Kasama na yung ating mga reporters and mga correspondent. Magandang umaga dyan sa mga nakikinig at kaibigan natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Ating mga kaibigan sa pamamagitan ng PHLB Radio, ng ating kaibigan si Cabing Pormento at yung kanyang mga kasama dyan. Tayo natutuwa sapagkat sila'y laging naka-monitor din, bahagi ng kanilang pagsubaybay sa local news natin dito sa Pinas patungo dyan sa Las Vegas. Anyway, sa ilang pa mga karagdagang paksa ng mga impormasyon at balita habang kayo'y nagbabangon na rin mga kaibigan at naghahanda sa inyong mga gagawin ngayong araw ng Lunes, ano pa ba yung mga malalaking ulat na ating pagtutuunang pansin? Definitely ngayong araw ay nauugnay po yan sa inyong mga sabi nga'y gagawin. Ate Josie, balitaan mo nga ako ano ba mga activities dyan sa inyong lugar. Yung mga ginagawa mga ating mga senior citizen nga pala. Napakarami ho mga projects ng ating mga senior citizen. At the same time, yung kanilang pagpapanatili ho nung kanilang kalulusugan pag ganitong early morning dito sa may area ng Rizal Park. Dadaan ko yan every morning. Napakarami nating mga SC o senior citizens ang nakakatuwang-tuwang para sila ho na may mag-ehersisyo. Importante ho yan mga kaibigan. O bumababa dyan sa may area ng South
southern provinces, yan particular sa may area ng Batangas. Ay, nako, huwag kayong pahuhuli. Lalong-lalo na alam ninyo magalit ang mga Batanggenyong pulis. Samantala, sabi ni Kadyo, si mamaya daw alas 9 ng umaga, dyan sa may manggahan sa Pasig, magbibigayan yung OSCA. Alam niyo yung OSCA, yung Office of Senior Citizens Affairs, magbibigayan ang OSCA ng DSWD para sa mga senior citizen at pinangungunahan daw yan ni Kapitana Shilo de Asis. Merong mga regalo dyan sa mga senior citizen at pinagmamalaki ni Ate Josie, isa siya sa makakatanggap. What? Ikaw ba'y senior citizen na, Ate Josie? Ha? Di ko akalain. Nakala ko ikaw ay mid-50s. Ha? Ikaw pala ay na ngayon, dual citizen na pala, Ate Josie, ha? O solong oras, dahil alam naman ninyo tayo an hour lang everyday, Mondays to Fridays. At yung unang 30 minutos ng ating solong oras ay nilalaan natin sa mga balitang pambansa at lahat ng mga kaganapan. I should say current events. Siyempre pa, habang kayo'y nandyan at nagbabangon, masarap magkape. Sabayan nyo ako sa ating pagkakape early in the morning. At kung di man, bawal man sa inyo ang kape, siyempre kahit na anumang pampainit sa inyong sikmura ay kailangan po yan. At most importantly, ay kain ho kayo ng umaga. Kinakailangan sa ating lahat pag umaga, medyo may laman ng sikmura sapagkat yan ang ating energy for the day. Patuloy na ini-scan ngayon. Sosyal, ini-scan na yung ating telepono, yung ating gadget para alamin yung ilang pa mga balita. Dati naririnig natin ay kaliskis ng dyaryo, lawis-wis ng dyaryo. Ngayon ganito na lang, puro sabi nga natin inaalam natin yung makaganapan sa pamamagitan ng ating mga affiliate station. Samantala, good morning kay kumaring Julie Ugay na nakatutok ngayon, Julie Panganiban Ugay. And of course, sa lahat ng mga di man nagpaparamdam, alam nating nakikinig sapagkat pag nakikita ko nagbabanggit sa akin na yung biro mo ay napakinggan ko early in the morning. At good morning din. Pag Sabado nakakasama ko si Senator JB Ejercito. At nung Sabado medyo busy at maraming kwento sa kanyang ginagawang paglilibot at patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Anyway, 5:27 mga kaibigan, sa ilang pang mga paksayan ng mga balita. Ngayon nga palang Lunes, later on, early in the morning, mga bandang alas 9, ay makikita-kita muli ang ating mga kasama sa trabaho sa pangunguna din ng inyong lingkod at ni Lakay Rolly Gonzalo sa ating lingguhang Media Health Forum. Ayun po'y inaanyayahan namin na maging bahagi dyan sa area ng Tomas Morato sa Jayco, Quezon City. Jayco Coffee Resto Bar dyan sa Quezon City. Ang ating po namang scheduled na panayam sa ating mga nakakakwentuhan may kaugnayan sa mga balitang pangkabuhayan. Standby lamang po kayo. Babalik kami ni Engineer Claycy. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Edwin Eusebio sa Ascenso Agrinegosyo. Radio Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radio Pilipino. Wagi sa kalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan,
Kayabe ken kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Edwin Eusebio sa Asenso Agrinegosyo. Ay nag-aantabay tayo sa ating makakapanayam. Of course, may kaugnayan pa rin po sa ating patuloy na pagtutok sa mga balitang kapakipakinabang at pangkabuhayan. Nandito ho'y nakakaugnayan natin yung mga leader ng mga kooperatiba, ng mga grupong pangsakahan, ng mga grupong pangisdaan. Lahat pong yan mga kaibigan ay bahagi ng ating sabi nga ay pagbibigay pansin sa ating pong mga nasa sektor ng hanap buhay na kung saan sila po naman ay nabibigyan natin ng oportunidad na makaugnayan yung mga taong nasa sa likod ng pag-asenso ng kanilang mga hanap buhay. Yan ay sa pamamagitan ho ng Department of Agriculture, ng Bureau of Animal Industry, ng Department of Trade and Industry, at lahat ng ating mga kasama sa pagsusulong ng kanilang mga impormasyong pangkabuhayan sa pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology. Marami hong mga ahensya na sadyang itinatag ang ating pamahalaang nasyonal para ho makatulong dyan sa ating mga kaibigan. Higit lalo pa yung ating mga naghahanap buhay sa kanilang sariling sikap. Mga nagnenegosyo, kasama na ho dyan of course yung mga naghahanap buhay sa kabukiran. So, magantabay lamang ho sapagkat ang ating nakatakdang panayam ay may kaugnayan po dito mga kaibigan sa ano ba'y tinakdang panayam sa atin ng ating mga kasama. Early in the morning, yung ating mga producer ay napakasisipag. Magiging panauhin natin later on ay si Ginoong Ronnie Manching, mga kaibigan, at ang kanyang pinagkakaabalahang negosyo, ang ating pagtutuunang pansin later on. Ito'y may kaugnayan dyan sa permaculture. Yan pong permaculture farm na matatagpuan sa Kapalong, Davao del Norte, mga kaibigan. Ang ating pag-uusapan medyo malayo-layo, ano? Dulo ng Pilipinas, down south. Ang ating kinokontak ngayon para makaugnayan po sa ating palatuntunan. Sapagkat marami hong innovations ang ginagawa ngayon sa larangan ng pagsasaka at paghahayupan at the same time doon sa mga tinatawag nating kung noon hanggang farm bill lang tayo sa computer. Yung farm bill na yan comes to reality sa pamamagitan nitong ating mga nakakaugnayan na gumagawa ho ng kanilang hanap buhay sa pamamagitan ng inobasyon o innovation ng kanilang mga farm. At itong permaculture ang ating magiging paksa for today sapagkat nauuso na ho yun yung tinatawag na permaculture gardening, mga kaibigan. At kung kayo ay pamilyar dyan, iba't ibang kaparaanan ho ng sabi nga natin ay pagpapalago ng pananim ang atin po namang natututunan sa pamamagitan ho ng permaculture. Yung iba ho nagtatanim ng lettuce, ano ho. At nung panahon ng pandemic, marami ang masenso dyan sa pagtatanim ng lettuce. At yung iba naman ay yung mga tinatawag nating halamang nakabitin. Yung mga hydroponics. At yan ay bahagi ng ilang mga, sabi nga natin itong permaculture na pag-uusapan natin later on in the program. At we're trying to get in touch sa ating tagapagsalita sa pamamagitan ni David Galapon ay kinakaugnay ho natin yung ating po ng mga inaantabayan ng guest. So habang kayo nagbabangon mga kaibigan, 0961-477861, yan ang aking text line at tayo magkapatuloy na magpalitan ng balita habang kayo po na may nagsisimula na rin ng inyong mga pinaplanong gagawin for today. Ano pa ang ilang mga maiinit na balitang ating pagtutuunang pansin later on ngayong araw na ito. Siyempre pa kung kayo may mga gagawin, dapat handa na rin ho kayo sa inyong mga pagtutuunang pansin. Sa mga probinsya, nangungunang mga balita, yung mga, mayroon pa palang mga NPA, may mga rebelding NPA pa rin ang nakasagupa ng mga otoridad dyan sa dako ng Zamboanga del Norte. At tumagal daw ho ng mahigit 10 minuto o 15 minutes to be exact yung bakbakan.
pero tumakas naman yung mga rebelde, no? Wala namang, sabi nga natin, napaulat na casualty sa panig ng pamahalaan. Bagamat, sabi nga patuloy yung ginagawang anti-insurgency operations ng mga sundalo diyan po naman sa parte ng Mindanao. Ano't ano pa man, sabi nga, hindi naman mawawala mga balita. Tuloy-tuloy ang ating po namang mga karagdagang pang impormasyon na ipinagkakalob sa inyo. Kaya ngayon, inire-require yata, nagtataka kayo yung mga senador, partikular, itong si Senator Recto. Sabi niya nga, bakit yung mga bypass operation, walang isinasubmit na video cam, o sabi nga natin kuha ng camera doon sa mga body cam, yung mga pulis. Nasaan na yung mga ginastos ang body cam ninyo? Ano ho? Di ba yan mandatory? Sabi nga ni House Deputy Speaker at Batangas 6th District Congressman Ralph Recto, siya huwi kongresista na ngayon dating senador, ginastusan ng pamahalaan niyang inyong mga body cam na yan. Pinagmalaki pa yan sa media na lahat ay magkakaroon parang baril. Pagkatapos ngayon ay hindi na isasubmit na ebidensya sa anumang mga after incidents ng mga raid or encounter, wala tayong makita. At sabi ni Congressman Recto, yung mga police officer dapat hindi nawawala yung bahagi ng uniforme niyo, yung mga body cam na yan, no? Isusuot niyo yung mga body cameras sa mga drug bust operation at yung mga video na maire-record yan sa mga operation ay magiging, sabi nga natin, tulong sa pagpo-prosecute o pagtuges, pag-uusig dyan sa mga suspect. Pero sabi niya, medyo available yung camera. Nagtataka lang tayo, bakit hindi? Mainam kung may resibo. Mahirap yung pagkaila. Sabi nga, kumbaga, resibo yung body cam na yan. Sa colloquial term na ginamit ni Congressman Recto. Bakit nga ba? Baka may tinatago po. Sa ilang pa ho mga karagdagang mga impormasyon at balita, mukhang magkakaroon yata tayo ng partnership sa India. Ito ho'y digital partnership. Si Speaker Martin Romualdez ay sinusulong yung tinatawag na Digital Public Infrastructure Partnership sa pagitan ho ng Pilipinas at India. Kasama siyempre ang United States, at ginawa niya proposal matapos ang kanyang pagdalo dito sa Digital Public Infrastructure Lecture na isinagawa ho dyan sa headquarters ng International Monetary Fund sa Washington, D.C. At sinabi rin ni Speaker Romualdez na nagkaroon siya ng sandaling pakikipag-usap kay Nandan Nilekani, ang isa sa mga founders ng Indian Multinational Information Technology Companies na Infosys. At anya ay napaka-importante o mahalaga sa Pilipinas, sa India at sa Amerika na pangunahan yung Digital Public Infrastructure Initiative sapagkat ang mga bansa ngayon ay nakikinabang na sa nasabi po namang teknolohiya. Yung digitalization ay will definitely prove to be the panacea of the economic problems left behind by COVID-19, ang sabi ng ating House Speaker. Samantala, sa ilang pa rin mga karagdagang mga paksa na mga impormasyon at balita, maging mabuti kayong abogado. Yan ang payo ng ating mga otoridad sa mga nakapasa sa bar. Nakuha ho natin yung ating invited guest this morning. At nasa linya ho natin ang may-ari at tagapagtaguyod ng KWR Permaculture Farm. Yan po sa Kapalong, Davao del Norte, pagkalayo ho. At malaman natin yung kahalagahan ng paggamit nitong pataba na ito. Nasa linya natin si Mr. Ronnie Manching, ang tagapamuno ng KWR Permaculture Farm sa Kapalong, Davao del Norte. Ronnie, Mr. Ronnie, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo, at pasensya na kayo. Maaga namin kayong nagising sapagkat itong ating programa ay pangsakahan, pang negosyo at ano pa man pangkabuhayan. Ano ho ba itong tinatawag nating gawin nyo nga pamilyar kami dun sa pag sinabing permaculture. What is permaculture all about, Ronnie? Permaculture po ay
ibig sabihin nun is permanent agriculture, meaning yung nagtatanim ka ng mga punong kahoy or mga bungang kahoy. Ayun, pangmatagalan na pagsasaka pala ito, no? So, sa pamamagitan niya, nabalitaan namin, ang isa sa mga nagtataguyod sa inyo na sabi kay nagpapalakas ng inyong hanap buhay, yung paggamit ngayon ng biofertilizer, tama ho ba yun, Karoni? Opo. Ano ba itong ginagawa at composition ng inyong biofertilizer so far? Actually po, kitchen waste, mga food waste, mga leftovers, yun lang po ang gamit ng biofertilizer. Mm-hmm. Yun po ang raw materials. Ang kwan lang natin is yung fermentation. Ayun. Ibig sabihin, nililiquify nyo yung mga nakukuhang mga, sabihin nga natin basura na yan. Ano ho? Opo. So pag na-liquefied na siya, saka yan, saan ho yan? Paano yan ina-apply? Nilalagay dun sa sprayer natin para dun sa mga halaman? Opo. Actually, napakaraming gamit yan. Pati yung CR mo, kung lalagyan mo ng ganun, magiging makokontrol mo ang amoy. Mm-hmm. Bagamat sinasabi nyo na pang leftovers yan, wala palang amoy yan. At sa halip, nagtatanggal pa ng amoy. Ganun ho ba, Karoni? Maamoy siya, pero kung i-kwan mo na, kung i-apply mo na, kinokontrol niya yung amoy nung sa kwan. Antibacterial kasi siya Antibacterial. Ayun. Bakit mas magandang gamitin yung biofertilizer kaysa mga imported fertilizer ngayon na nabibili, Karoni? Yung synthetic fertilizer, yung mga karaniwang binibili po natin, una-una is mahal. Pangalawa is, kung hindi tama ang pagkagamit mo, overnight nag-build up yung acid niya, kaya nagiging acidic yung lupa. Ayun. So, oo. So, Karoni, ano ba pagkakaiba nung, kasi marami ako naririnig na fertilizer nung araw sabi nga natin, mga dumi-dumi lang ng hayop pag ginagamit sa kabukiran. Pero ngayon, dahil nga, sabi mo nga, lumawak na yung ating permaculture, permanent farming, ano ba pagkakaiba ng bio, ng organic at mga imported fertilizers? Ano ba talaga ang adaptable para sa ating mga pananim at mga lupain na pananiman dito sa atin? Dito sa atin, para sa akin, mas maganda kasi ang biofertilizer kasi magagawa mo mismo sa sarili mo. Yung organic, meron synthetic, yung binibili natin. May organic, may biofertilizer. Yung synthetic, una-una is mahal. Ini-import natin yun, sayang yung dolyar. Pangalawa, ang organic naman po ay matagal at masilan gawin kasi kailangan mo ng tama ang yung moisture, tama yung proseso ng pag-process kasi pagka masusobrahan ng init, namamatay yung mga beneficial bacteria. Pero sa biofertilizer, kung meron dalawa lang, yung aerobic at anaerobic process, which is pwede kahit nasa sarili mong kuwan ka. Kahit sa kusina mo lang ginagawa, pwede. Ibig nyo sabihin, ito pala kahit na hindi na dumadaan sa proseso ng mga pabrika, mismo tayo mismo pwedeng gumawa nito? Ay, oo, pwede. Kahit sino pwedeng gumawa. Sige nga, ano ba pinaka-sample niyan? Pinakamadaling gawin? Paanong paggawa, Karoni? Actually, ang satwan, kung nasa TESDA ka, may mga kwan kasi ngayon, organic agriculture farming in situ. Actually, tinuturo nila. Kaya lang yung tinuturo ng TESDA ngayon is borrowed technology. Korean farming system yun. Yung actually, gumawa ako ng sarili natin. Sinasabi ko Kurambos. Yung Kurambos system. Or nagsasama-sama ko na lahat ng waste para lang makagawa ko ng sarili kong kwan. Pero nakita mo namang sabi nga natin effective naman. Bay pwede ka palang maging bahagi ng Philippine Inventor Society. Yun nga ang kwan ko Kasi actually, pinuntahan ako nito ng BAPS, yung Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, para ma-IPR. Kaya lang, hindi ako pumayag na ma-IPR. Kasi wala silang police power pagka
pagka pinipiki yung produkto ko, ako pa ang magbayad para ma-prosecute yung namimeke. Kaya hindi ko ibinigay. Yun ang malungkot no? Kaya sabi nga natin, maraming mga inventor natin, pag hindi gaanong napagtuunan ng pansin yung kanilang talino't imbensyon, sa halip na pakinabangan ng kapwa Pilipino, napupunta sa abroad na ibebenta yung patent Yun nga. At saka, dito sa atin, talaga mahina ang ang protection para sa mga... Lastly, Karoni, saan mo ginagamit ngayon yung iyong naimbentong pataba, yung biofertilizer mo? Sa mismo mga pananim mo, ano mga uri ng halaman o pananim ang ginagamit yan? Gamit ko sa fish pond ko. Pinapainom ko sa aking mga kambing, mga manok. Walang amoy yung mga kuan. Kahit yung kambing nasa isama mo sa higaan, walang amoy yung ihi. Ayun. So, kasi ang pag narinig natin biofertilizer, ang akala ko sa halaman lang mismo. So, para palang vitamin din yung natuklasan mo na yan, bukod sa mga pwedeng pandilig, nagagamit din ng mga livestocks. Oo, lahat. Pati nga sa damit, pag naglalaba kami, nilalagay ko na antibacterial kasi yun. Pero hindi naman siya poisonous. Hindi po, hindi. Kahit inumin ko yun, pwede. Conforme yun sa yun ang maganda ng biofertilizer, yung biological yun mga beneficial bacteria. So paano mo ginagawa yan? Meron ka bang particular na laboratorio dyan o yan ay sa pamamagitan lang ng simpleng paghahalo-halo ng mga produkto na yan tapos pine-permit, ganun o ganun na lang ba ang proseso niyan, Karoni? Ganun lang, parang kahit tabo, kahit baldi lang ang gagamitin mo. Pwede. Yung mga empty drums pwede. Madaling gawin. Ang kuwan mo lang, yung right composition, ano ang mga materials na dapat gamitin. Yun lang. Ano nga ba ang mga pangunahing material ginagamit yan? Yung gamit ko, kuwan lang, kahit kuwan lang, tagtarin mo lang kasi mga waste na yun. So ito meron ka ng paugnayang ginagawa ngayon sa DOST at yan sa Department of Agriculture para maisulong naman itong iyong biofertilizer. Diyan susuportahan lalo ng mga professionals. Alam mo na, yung mga agriculturists natin, sila pa ang kalaban ng ganyan. Anyway, siguro pag napatunayan mo at nakita naman nila yung kahalagahan at effectiveness niyang produkto, kahit pa paano mapapansin din yan. Kaya patuloy kami makikipag-ugnayan sa iyo, Karoni. Maraming salamat sa oras mo, ha? Sige po. Napakagandang produkto po nito. Ang mangyari po nito talagang bababa ang importasyon ng fertilizer at yun talagang maganda para sa kuan. Kaya pala. No wonder kaya hindi ka maasikaso at hindi ka pinibigyan pansin. Ang mababangga mo pala dyan ay mga multinationals. Yun ang kadalasan nagiging problema ng ating mga, sabi nga, gumagawa ng produktong tayo makikinabang, hinaharang na ng mga may salapi. Salamat, Karoni, ha? Sige po. Salamat po sa Diyos. Karoni Manching, mga kaibigan, ang owner ng KWR Permaculture Farm diyan sa Kapalong, Davao del Norte. Gumawa siya ng sarili niyang proseso ng mga, sabi nga natin fertilizer o biofertilizer, at siya na lang gumagamit sapagkat alam naman ninyo, maraming mga proseso yan, patent, at the same time makilala sa merkado. At kung medyo nakikita ng mga multinationals na effective at may threat yung produkto mo, talagang hindi masusuportahan Yun ang nakakalungkot sa katotohanan dito sa ating mga Filipino inventors. Kadalasan sila ho ay sabi nga nahuhuli dahil nga po sa walang suporta ng ilang mga, sabi nga natin, ahensya na dapat ay nagbibigay sa kanila ng lakas loob. Pamamaalam, napakabilis ng oras natin, lalo ngayong araw ng Lunes pag kayo may mga pinlanong gagawin. So with that, mga kaibigan,
Maraming salamat do sa ating mga producer, sina Jane Manalastas, Camille Ingkoy at si Ann Go. Thank you din kay Ma'am Cathy Sosa and of course kay DJ Mac at sa lahat ng ating mga bossing up there. Paring Nelson. Nakakita ko si Paring Nelson Lubaw dun sa kanyang isang post at nangungumusta. At sabi ko kasama ko si Professor Willie Perez dito sa ating himpilan ng Radyo Pilipino. Paring Willie, Professor, long time no see. So with that mga kaibigan, ako po si Edwin Eusebio. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtutok sa ating mga kasama sa broadcast at sa print at maging sa, sabi nga natin ay social media. Mamaya magkita-kita tayo dyan sa ating po namang forum, sa Media Health Forum sa Tomas Morato, Quezon City. Ako po si Edwin Eusebio. Nag-iiwas sa inyo ng mga paalala dito sa Radyo Pilipino, kabahagi ninyo at hari nawa ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong may kapal ay lagi na pong sumaatin. Bye! Inyong natunghayan ang Asenso Agri-Negosyo kasama si Edwin Eusebio. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi Mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi Mo. Kabahagi Mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.